Hi Aries, welcome. Happy New Year sa'yo Aries. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Naway pagpalain po tayo lahat ng poong may kapal, siksik at tiglik at umaapo ang biyayan dumating sa ating lahat. And start na tayo Aries. Ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong January 1? Give me the message for Aries. Ano yung mensahe para sa'yo? Give me the message for Aries. Ano yung mensahe para kay Aries? Meron ka dito na 8 of Pentacles, 3 of Pentacles upright, Knight of Swords upright. Give me more information. Ano yung mensahe para sa'yo, Aries? Masyado madami to. Give me more. Yan. Meron ditong 7 of Wands. Reverse. Give me more information. Ano yung mensahe para kay Aries? Meron ka ditong 10 of Cups and 7 of Pentacles. Okay? The 9 of Pentacles. Excuse me po. Excuse me po. Okay, start na tayo. Nakikita ko dito, Aries, na meron kang parating na, or sabihin natin, may malaking pagbabagong naghihintay sa'yo. Or pwede rin sabihin na iniisip mo dito yung palayain mo yung sarili mo sa mga alalahanin, ano, kumbaga, no, nandito ka sa point ng life mo, or sabihin natin may New Year's resolution ka na kung saan gusto mo maging positibo, gusto mong palayain ang sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan pa, kumbaga, no, ayaw mo na magpasakop sa mga masasakit na nakaraan, sa masamang experience, ayaw mo na ng ganon. Then, nafe-feel ko dito nagiging kang matatag, kumbaga, nakatuon ka sa malaking pagbabago, or pwede rin sabihin, ito yung parating sa'yo, kasi nakikita ko dito si 8 of Pentacles and 3 of Pentacles na meron ditong pag-relocate, or sabihin natin na meron kang mga plano or binubuo na plano na gusto mong magtagumpay para dito. Kasi nakikita ko dito sa 8 of Pentacles na malaking transformation ang nagaganap sa iyo, maging sa iyong pananaw sa buhay, sa iyong mga ginagawa, no? Kumbaga nun, meron kang binabago para sa sarili mo. Then nafe-feel ko din dito sa 3 of Pentacles na meron kang gustong gawin or gustong umpisahan. Maybe meron kang binabalak, ano. Then nakikita ko rin dito na meron parating na mensahe para sa'yo. Kumbaga, no, matagal mo na tong iniintay. Kung meron ka mang balak na lumipat or maglipat sa ibang bayan, or sabihin natin mag-ibang bansa, nakikita ko dito na meron ditong parating. Kailangan mo lang dito ng sipag at tiyaga, no? Kumbaga, no, kailangan mo dito ng kumpiyansa para magpatuloy ang iyong gustong marating. Ito rin nafe-feel ko kasi meron ditong akong nakikita na medyo may blockage na konti, maybe nag-aalin lang ka sa mga desisyon na gagawin mo. Pero sinasabihan ka dito na kailangan mo magtuon kung ano man yung mga gusto mong mangyari, or kung ano man yung gusto mong balak. Kailangan mo lang dito ay focus at magtiwala sa iyong sarili upang makamit mo ito, Aries. Then, nafe-feel ko din dito, Aries, ano, na meron ka ditong mga gagawin. Sabihin natin na meron kang karera na papasukin, or sabihin natin na business, ano. Kasi nafe-feel ko dito na meron ka ditong pinaplano o gustong buuin. Ito lang nararamdaman ko dito, na kung saan, ano, meron ditong patuloy na pag-usad. Kung ano man yung mga proyekto na iyong ginagawa, meron ditong pag-usbong or pag-usad na kung saan ito'y magdadala sa iyo ng swerte. Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito talagang malaking pagbabago. Pwedeng sabihin natin na meron kang binabago sa sarili mo, or meron ka nang gustong baguhin pa para sa iyong sarili. Kumbaga, no, kahit meron ka nang binabago, gusto mo pang mas mag-evolve. Yun, ito lang na-feel ko dito sa 8 of Pentacles, sa malaking transformasyon. Okay?
Then dito no sa King of Swords and the Seven of Wands, sinasabihan ka dito no kasi minsan nakakaisip ka dito na maybe nagtatalo din ang iyong kaisipan. Pero ganun pa man ano, nakikitaan ko dito na malalampasan mo yung mga negative or sabihin natin na sumasagi sa iyong kaisipan. Okay? Kasi nakikitaan ko dito yung iba sa inyo nagkakaroon ng problema or sabihin natin na medyo na-stuck pa sa sitwasyon pero nararamdaman ko dito na palalayain mo na yung sarili mo sa nakaraan mo. Kumbaga no, nakatuon ka ngayon dito sa malaking pagbabago. Kumbaga sa Seven of Wands, nafe-feel ko din dito na stuck ka sa sitwasyon pero nararamdaman ko dito na tutulungan mo yung sarili mo. Then yung iba sa inyo naghihiling, ito lang nararamdaman ko. Then nakikitaan ko din sa King of Swords, nagiging ka ng matatag or sabihin natin na uunawaan mo na yung sitwasyon. Nagiging ka ng matalino at nagiging ka ng masaliksik sa iyong mga gagawin. Ito lang nafe-feel ko. Then nakikitaan ko rin dito na nagkakaroon ka ng karunungan. Kumbaga nadadagdagan yung mga karunungan mo, then nagiging kang matalino sa pagdesisyon kasi ayaw mo nang maranasan muli yung mga na-experience mo before. Ito lang na-feel ko na na-stuck ka sa sitwasyon. Pero ngayon pa man, nakikitaan ko rito na nakatuon ka dito sa pagbabago. Kumbaga kung papipiliin mo yung puso't isipan mo, mas nararamdaman ko dito na mas pinagtutuunan mo yung isipan mo. Kumbaga nagiging kang logic sa sitwasyon. Kung sa larangan ng love life, nafe-feel ko dito na meron dito na nasaktan, pero ngayon mas nakatuon siya para sa kanyang sarili. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito na mas minamahal mo na yung sarili mo at inaalagaan mo yung sarili mo. Kumbaga, in-let go mo and let God. Ganun ba? Ito lang nafe-feel ko dito sa King of Swords and Seven of Wands reverse. Then dito, Ten of Cups and Seven of Pentacles. Nakikitaan ko dito kung isa kang single at nangangarap ka na magkaroon ng isang relasyon na masasabing talagang pang long term. Nafe-feel ko dito na meron ditong parating sa iyo na kung saan magkakaroon ka dito ng pag-asa or sabihin nating malaking pag-asa. Nakikitaan ko rin dito ang abundance na naghihintay sa iyo, magiging kang klaro sa pag-iisip kung ano talagang relasyon ang gusto mo at mahihikayat mo to or ma-attract mo ito palapit sa iyo. Itong taong ito, nakikitaan ko dito Scorpio, Cancer and Pisces and Virgo, Capricorn and Taurus ang parating sa iyo na kung saan magbibigay sa iyo ng patas na relasyon. Then nakikitaan ko rin dito kasi ang Ten of Cups, masaya na to kumbaga siya yung tipo ng tao na ibibigay talaga yung kumbaga iaalin niya yung love niya para sa iyo. Ito lang nararamdaman ko sa Ten of Cups. Then dito sinabay ng Seven of Pentacles. Kung ikaw ay may tinatrabaho dito, sinasabihan ka dito na huwag kang susuko kung ano man yung mga proyekto, business, karera, kung ano man yung iyong tinatrabaho patungkol sa kaperahan, sinasabihan ka dito, kailangan mo dito ng tiyaga at sipag kasi nafe-feel ko dito yung pag-aani ng tagumpay na kung saan makakamit mo ito. Ito lang nafe-feel ko. Sinasabihan ka dito na magiging matatag ang iyong pundasyon. Kailangan mo lang dito ay magtiwala sa iyong sarili dahil makakamit mo ito. Kung makikita mo, hawak-hawak mo na. Kung ikaw man ay nag-uumpisa pa lang ngayon or kung may mga pinaplano ka pa lang sa panahon ngayon, kailangan mo lang dito ay dalangin at manampalataya kay God na ipagkalob ito para sa iyo. At syempre ay sipag at tiyaga. Syempre yun ang pinaka basihan para magtagumpay. Kailangan ng sipag at tiyaga at syempre samahan mo rin ng panalangin nang sa ganun walang hadlang na kumontra para sa iyong pag-angat. Okay? Ito lang na-feel ko. Then sinabayan ni Nine of Pentacles. Dito ka papunta sa Nine of Pentacles, magkakaroon ka dito ng stability na kung saan financial stable, confident. Then na-feel ko din dito na magiging kang maganda, maayos. Kung lalaki o babae, magiging maayos ang iyong kabuhayan, magiging kang matatag. And then na-feel ko dito na stability. Meron ding mensaheng parating sa'yo or sinasabihan ka dito na kung ikaw man ay medyo hindi nag-aalinlangan pa, sinasabihan ka dito sa mensahe nito na huwag kang mag-alinlangan, ikaw ay manalig at manampalataya at makakamit mo kung ano man yung gusto mong pangarap. Ito yung na-feel ko din dito kasi meron ditong mensahe na pinaparating sa'yo or pwede rin sabihin na madalas kang makakita ng ibon. Isa na rin yung sign na kung saan huwag kang mawawala ng pag-asa, ginagabayan ka or sundin mo yung inner voice mo, inner guidance mo sa mga bawat desisyon na gagawin mo. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kasi nakikitaan ko dito yung tagumpay mo. Okay, Aries? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Aries. Ano pa yung mensahe?
meron ka ditong free message. So, nakikita ko, no, confirmation dito sa sinabi ko kanina. May mensaheng parating sa'yo or pwede rin sabihin, may malayang mensaheng ipararating sa'yo na kung sana, no, huwag kang susuko dahil ang tagumpay ay naghihintay sa'yo. Kumbaga, no, malapit ka na. Kumbaga, kailangan mo lang dyan ay magtiyaga, sipag, ano. Dahil nakikitaan ko dito, no, ito, may pagbunga at makakamit mo to. Then, ito nakikita ko, ipagpapasalamat mo itong mga manggagandang nangyayari sa buhay mo. Then, sa 10 of Cups, ano, na-feel ko dito na meron talagang inilaan para sa'yo na tamang tao, na kung saan, ano, may pag-asa. Okay? Tinan pa natin. Meron ditong 39 years old. Give me more information. Meron ka ditong secret. Kumbaga, no, sikreto pa ito. Itong naghihintay para sa'yo. Pero ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito na manalig ka dahil yung mga sikretong iyan ay ipagkakalob sa'yo na maayos, okay? Nabibig ko kasi dito yung ano hindi kasi binubulgar agad-agad yung mga kapalarang naghihintay Kasi minsan kapag binubulgar na yung mga ganda, para tayo nagsasawalang bahala. Parang ay, may maganda namang kapalarang naghihintay sa akin. Hindi ganon. Kumbaga, no, kailangan pa rin natin manalangin sa Diyos. Para nang sa ganon, maipagkalob ito sa atin. Ito rin na-feel ko dito sa secret. Kumbaga, no, kailangan mong manalangin na kung saan, no, maging maganda at maayos yung takbo ng pamumuhay mo ngayong 2024. Ito rin na-feel ko dito. Meron ditong 28 years old. Give me more information. Burden tears. Kumbaga, ano, na-feel ko dito na meron kang luha or meron kang kabiguan na nangyari sa iyong buhay. Pero ganun pa man, nararamdaman ko dito na itong kabiguan na nangyari sa iyo, dito ka natuto, dito ka mas naging matatag. Then, na-feel ko din dito, kaya may secret dito. Maybe meron kang nililihim na nasasaktan ka or meron kang mga dinadamdaman, no? Pero ganun pa man, nararamdaman ko dito, lahat ng mga sakit or naramdaman mong kabiguan, mapapalitan niya ng galak at saya. Maniwala ka lang, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Meron ka ditong yang. Na-feel ko dito, no? Pwedeng sabihin na ito yung naghihintay sa'yo, no? Kailangan mo dito magdire-diretso. Ito rin nararamdaman ko. Meron kasing emotion. Ikaw nararamdaman dito. Maybe dahil sa mga nangyari sa in the past. Pero ganun pa man, maybe meron kang person na Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, and Aquarius. Kaya kayong yang. Kaya may conflict na nangyari sa inyo. Pero ganun pa man, no, sinasabihan ka dito na sa susunod, no, kailangan mo maging ma-express yung totoo mong nararamdaman. Then, na-feel ko din dito na kailangan mo magpatuloy. Kasi na-feel ko dito yung tagumpay may pag-asa, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ito lang na-feel ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa iyo, Aries? Meron ka dito mutable. So, ito yung ano, na-feel ko dito nung sinurrender mo na to, or pwede rin sabihin kung ikaw man ay naka-experience ng ganito, or yung masasakit na karanasan about dito sa person mo. Pwedeng past person mo to. Excuse me. Sinasabihan ka dito na kailangan mo ng pagbabago. Excuse me. Kumbaga, no, sinasabihan ka dito na i-surrender mo na lahat ng mga nangyari sa past, sa mga masakit na karanasan mo. Kumbaga, no, i-surrender mo na. Then, na-feel ko din dito, no, na sumabay ka lang sa agos. Then, para nang sa ganun, no, ma-welcome mo yung mga malaking pagbabago. Kasi once na ikaw ay naka-stuck sa sitwasyon sa iyong nakaraan, sinasabihan ka dito na tanggalan na to. Para nang sa ganun, no, ma-welcome mo yung malaking pagbabagong parating sa'yo. Ito rin kasi yung humihila, yung past person mo, kaya ka na-stuck sa sitwasyon. Ito lang yung mensahe para sa'yo. Pero ganun pa man, ano, magtuon ka muna sa iyong sarili. Kasi meron ditong malayang mensahe pinararating sa'yo na kung saan, ano, natanggalan mo na tong mga masasakit na karanasan mo. Kasi may burden of tears ka dito na naranasan. Na kung saan ito yung
nagpapahirap sa iyong kalooban. Pero ganun pa man ano, sinasabihan ka dito na i-surrender mo na. Kumbaga, hindi mo na to sako. Surrender mo na nang sa ganun, ma-welcome mo yung malaking pagbabago. Okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Ito yung mensahe. Jupiter, grow and expands. So, nararamdaman ko dito, once na sinurrender mo na kasi yung mga nangyayari sa'yo sa nakaraan, dyan na darating or dyan na papasok yung grow at expand, yung paglago at grow mo, ayan, pag-grow mo. Dyan na papasok yung maturity, dyan na papasok yung mauunawaan mo na yung sitwasyon. Kumbaga, nandyan ka na sa point na ginigising ka na, okay? May paggising na dito, kaya meron ditong mensaheng pinararating sa'yo. Ito lang yung mensahe. Tingnan pa natin kung ano pa. Give me more information for Aries. Love, acceptance. Kumbaga, I commit to the practice of seeing the good in all things. Kumbaga, nafe-feel ko dito na nakatuon ka na ngayon sa pagbabago, na kung saan tinitingnan mo na yung magagandang bagay, na kung saan yun ay maganda, okay? Kasi hindi dyan pumapasok yung love kahit mga masasamang pangyayari, nakikita mo na siya ng positibo, dahil yun ay tinatatanggap mo na, kaya pumasok tong acceptance. Kumbaga, natuto ka na tanggapin yung mga pangyayari, o natuto ka nang tanggapin yung mga nangyayari sa'yo na kung saan na hindi mo na to sako pa. Na kung saan hindi mo na siya mababago pa, kaya hindi ka na masyadong nagpapasakop. Ito rin nafe-feel ko kasi natatanggap mo na yung sitwasyon. Kasi kung pumasok tong surrender, dyan papasok yung grow and expand sa'yo, then makikita mo na yung mga magaganda, mga gandang bagay, dahil natatanggap mo na yung sitwasyon, na kung saan once na natanggap mo na to, ito na naghihintay sa'yo, okay? Ito yung final mo. Ten of Cups, paglago, then malaya ka sa sitwasyon, okay? Ito lamang po yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.